Umabot na sa Malacanang ang pagdismaya ng gobernador ng Cebu sa naranasang pagbaha ng probinsya. 26 na bilyong piso ang inilaan para sa mga proyekto kontrabaha sa kanilang lalawigan. Saksi si Ian Cruz. Sa Facebook dinala ni Cebu Governor Pambaric IV ang sama ng loob sa dinanas na naman nilang kalamidad dulot ng bagyong Sitino. 26 billion pesos daw ang pondo para sa flood control project sa buong lalawigan. Pero flooded to the max daw ang inabot ng maraming LGU sa lalawigan nila kahapon. Nabasa raw ng Pangulo ang shout-out ni Governor. Yan po ang dahilan kung bakit po nagpapaimbestiga ang Pangulong Marcos Jr. Dahil nakita niya po yung epekto, may mga budget na inilaan para dito pero parang hindi gumagana. Kaya mas maganda po na kung siya man po ay nagagalit, yan din po ang nararamdaman ng Pangulong Marcos Jr. Kung meron po siya pang mga alam, may mga facts, may mga data rin po, si Governor para dito mas na makakatulong sa ating gobyerno para mapanagot ang dapat mapanagot. Yan po ay welcome. Sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research mula sa isumbong mo sa Pangulo website, may 414 flood control projects sa Cebu Province mula taong 2022 hanggang 2025 na nagkakahalaga ng 26.7 billion pesos. Cebu City. Pangalawa ang Cebu sa Bulacan sa dami ng flood control projects at sa contract cost. Kahit wala ang Cebu Province sa top 10 flood-prone provinces base sa National Adaptation Plan. 4 sa pinangalanan ng Pangulo na top 15 contractor sa bansa nakakuha ng 117 flood control projects sa Cebu na may kabuang halagang halos 9.6 billion pesos. Sa bayan ng Liloan kung saan may 35 ang naitalang nasawi, may 5 flood control projects na may halagang halos 398 million pesos at lahat base sa isumbong website ay tapos na. Ang dalawa sa pinakamahal na proyekto dito ay co-contractor ang dalawang kumpanya ng mga diskaya na Alpha and Omega at St. Matthew General Contractor. Sa bayan ng Compostela na may naitala ng 15 patay kaninang umaga, may 3 flood control projects na may halagang halos 137 million pesos. Iisa ang kontraktor sa 3 proyekto at lahat ng ito ay nasa Kotkot River. Sa Cebu City kung saan may 12 patay, 47 ang flood control projects na may 1.8 billion pesos. Sa Talisay City na may 7 patay kanina, may 21 flood control projects na nasa halagang 2 billion pesos. 13 sa mga proyektong ito ang QM Builders ang kontraktor na nakabase sa Cebu. Ang QM Builders ang isa sa top 15 contractors. Sa Danao naman kung saan may 9 na nasawi ay may 2 flood control projects na may halagang 172 million pesos. Maging ang Center Waste Construction na nakabase sa Sorsogon sa Bicol ay may proyekto rin sa mga bayan ng Alegria at Ronda. Ang 3 proyektong ito ay may halagang 212 million pesos. Sinusubukan ng GMA Integrated News sa makuhang panig ng DPWH ukol sa mga flood control projects sa Cebu. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.